Magandang oras mga kababayan, mga ka-Golden Boy. Meron tayong bigyan ng reaksyon dito. Ito yung napaka-importante na atin gawan ng reaksyon kasi nga ay nadisgrasya ang ating mga katiats. Sa Palawan ito, sa barangay Batalarasa ba yun? Batarasa? Which is merong 5 na mga katiats, local treasure hunters na nadisgrasya sa loob ng napakalalim na ginawa nilang tunnel. Ano nga ba ang pagkakamali nila? Bakit nagkaganon? Bakit tumantong sa trahedya? Mamaya ay atin i-breakdown ang kanilang pagkakamali at sana ay hindi ito mapamarisan ng mga nag-umpisang mag-treasure hunt. Okay, so panoorin muna natin ang balitang ito. Nangyayari yata ito July 15 nitong taon lang na ito. Kaya ito ang courtesy video ng Brigada 3 Palawan. Nilinaw ng Batarasa Municipal Police Station na mga biktima sa aksidente sa Sitio Unggong, Barangay Tagnato, Batarasa, Palawan ay nagsasagawa ng illegal na treasure hunting at hindi pagmimina. Napag-alaman din ng pulisya na ang isinasagawang pag-ukay sa lugar para sa treasure hunting ay nangyayaring paulit-ulit mula pa noong 2014. Ayon sa hepe ng pulisya na si Major Rafi Esperida, 3 individual ang nakuha nila sa lugar na kumpirmadong nasawi at 2 pa ang nananatiling nawawala sa malalim na hukay noong July 13. Kinilala ang mga ito na sina alias Fernan, 53 anyos, alias Ed, 35 anyos, kapwa mga residente sa lugar at alias Robin, 35 anyos mula sa bayan ng Brooks Point, Palawan. Samantalang ang 2 pang biktima na hindi pa nakukuha ay sina alias Lito, 60 anyos at alias EJ, 28 anyos, pawang mga residente rin sa naturang barangay. Paliwanag ni Esprida, walang landslide at hindi minahan ang lugar kundi pribadong pag-aari kung saan naghuhukay ng kayamanan ng mga biktima at kabilang din ang may-ari ng lupa na nawawala. Batay sa inisyal na investigasyon, posibleng ang dahilan ng pagkamatay ng mga biktima ay suffocation mula sa mga usok o nakakalasong gas mula sa water pump na humihigop na tubig sa hukay na may lalim na 150 talampak. Okay, so dito muna tayo. Ito ang isa sa pagkakamali ng ating mga katiats kasi nga gumagamit sila ng makina, ito yung generator sa loob ng tunnel kasi napakalalim na kasi ng tunnel. Kaya ipinasok nila yung kanilang generator. Doon na ito umaandar sa loob ng tunnel. At ang hinihigop ng kanilang blower, kasi maiksi lang ang di ba? Yung 115 meters yung lalim ng kanilang dulo ng tunnel. At ang kanilang hose nila ay kinukulang na. Kaya ipinasok na ang makina sa loob at hindi nila alam na ang hinihigop pala na hangin ng kanilang blower para magkaroon ng oxygen sa loob, ang nahihigop ay toxic monoxide na carbon monoxide na nagaling sa makina. Ngayon hindi natin alam yan kasi akala natin okay lang sa lungs natin, pero kapag matagal ka nang lumalanghap ng carbon monoxide, ang unang epekto niyan ay antukin kayo, makatulog kayo, pero wala kayong ma-feel na na sumakit yung lungs nyo. Wala. Talagang makakatulog kayo, antukin kayo dahil sa carbon monoxide. At ang mangyari niyan, dahil sa napakarami ng carbon monoxide na nahingaan nyo habang kayo'y natutulog, ay hindi na kayo makakagising. Yan na yung totally na toxify na kayo. Nalalason na kayo ng carbon monoxide. So wag na wag ipasok ang makina sa loob ng tunnel, lalo na kapag kayo'y gumagamit ng blower, yung gumagamit kayo ng industrial fan as blower na ipapasok nyo yung hangin sa loob ng tunnel nyo, kasi gumagamit din kami niya noon. Napakadelikado talaga niyan kapag may makina, kasi meron ngang carbon monoxide na hihigupin nitong industrial fan at ibubuga doon sa loob. Kaya ito yung unang sanhi ng kanilang pagka-disgrasya. Plus, mayroon pang pangalawa, yung gumuho daw yung lupa sa pinakailalim ng kanilang tunnel. Kaya hindi sila nakikita. So isa rin yun. So dalawa na ang culprit kung bakit ganun ang nangyari.
Okay, patuloy muna tayo dito sa video. Merong isang survivor dito na meron siyang sasabihin sa kanyang pagtangkang i-rescue ang kanyang mga kasama. So all in all, ano lang pala sila nagtrabaho dito 5. Ito yung pang-anim. So nasa 6 pero yung kanilang trabaho ay grabe, parang ginawa ng isang batalyon na Hapon. Gumawa sila sa loob ng napakagandang pagkagawa ng tunnel. Parang gawa ng Hapon eh. Pero mahalata mo na sila talaga ang gumawa dahil bago pa yung bago pa yung tool marks. Yung marka ng piko pala ay bago pa lang. Kaya hindi ito yung tunnel ng Hapon. Ito talagang ginawa nila na tunnel. Ngayon, ano bang nag-udyok sa kanila para laliman pa ang hukay? Mamaya tatalakayan natin yan. Pakinggan muna natin tong isang survivor dito. Kahit yung kamag-anak kasi nga gawa nga lahat ng nag-rescue rin doon namatay. So akong pinakalas na nag-rescue, sinubok uli na makuha sila. Dahil sa manipis na ang hangin sa loob, ang dalawang nawawala na sina Lupito Gador at Harji Gador na maglolo na pawang mga residente rin ng Sitio Onggong ng Barangay Tagnato ay hindi niya natagpuan sa ilalim. Ito, tingnan natin mga kababayan yung ginawa nilang tunnel. Ayan oh. Grabe. Ang ganda ng pagkagawa eh. Talagang makakadaan yung tao. Makayuko nga lang. Ay so grabe talaga ang nila, grabe ang kanilang pagod at determinasyon sa paghukay niyan. Kasi yan eh. Chisel, pala, piko, bara, yan yung mga ginagamit yan eh. Ang sa Hapon ay hindi ganyan ang tunnel ng Hapon. Ang tunnel ng Hapon ay nakaarko yung ibabaw and then medyo mataas-taas siya kunti. Nakakatayo yung mga Hapon. Ito naman nakayuko sila at makikita natin bagong-bago lang na gawa ang tunnel. Ibig sabihin sila talaga ang gumawa nito. Mamaya natin sasabihin kung anong pagkakamali nila dito. At ano ang nag-udyok sa kanila, bakit gano'n na lamang ang direksyon na tinatahak nila. Mamaya atin ipapaliwanag kung bakit ganyan ang nangyari sa loob, na pasikot-sikot na yung kanilang hukay. Hindi straight, paliko-liko. Okay, so ito na yung grabe talaga na na desire nila na makakuha ng ginto. Pero hindi natin sila masisi eh. Merong isang masisi diyan, yun ang kanilang analyzer. Ang kanilang lead man na analyzer na nag-analyze kung saan sila papunta. So sa treasure hunting, itong mga analyzer kasi dapat ay huwag kayo magpadala sa alam ng puso nyo. Kapag wala kayong magandang kagamitan na magtuturo kung saan yung malaking detection, ay wag nyong gamitin ang utak nyo na mag-imagine na dito kayo liliko sa kaliwa kasi wala naman kayong nakikitang marka sa loob kasi ang hinuhukay nyo ay lupa. Okay lang kung kuweba kasi sa kuweba merong mga marka sa gilid ng dingding, merong mga arrow, mga litra, mga signs. Pero sa ganito, wala talaga. Lupa lang yung nakikita dyan. At kung merong mga nakikita, kaya nga nagsanga-sanga na yung nila dyan, tunnel. Kasi minsan nakakita sila ng mga bato na may hugis. Sabihin natin hugis triangle na nakaturo sa kaliwa. So liliko naman sila sa kaliwa. Ngayon, paano ba malaman na ang totoong mga marker na iniwan ng Hapon? Well, nasa experience kasi yan ng analyzer. Kapag matagal ka na sa treasure hunting at totoong marami ka nang na-encounter na mga signs na mga bato, alam mo na ang totoong mga bato na signs. At alam mo na rin yung nature lang, yung gawa lang ng nature na hugis puso, hugis paa na gawa ng nature. Iba kasi yung ginawa talaga ng Hapon. Tsaka isa pa, pag wala kayong mapa, hindi nyo talaga matagpuan ang ganyang kalalim na sinasabing big deposit.
Ang mga Hapon nga, pag bumalik sa Pilipinas, ay hindi na nila hinahanap ang big deposit. Hinahanap nila medium at giveaway lang. Kasi nga, napakahirap hanapin kasi malalim. Yun, may mga mapa na yun sila. How much more tayo, walang mapa. Sinusunod natin ay puso lang. Hindi yan pwede, mga kababayan. Ang treasure na kayang hanapin ng isang Pilipino ay yung may lalim lamang na 7 meters to 10 meters. Yan lang. Kasi pag aabot pa kayo sa 30, 40, nakaabot na kami ng mga ganyan 40 meters. Napakadelikado na talaga sa loob. Isang pagkakamali lang na may bumagsak na bato, harangan ang daanan nyo, wala nang makatulong sa loob. Kaya parang nagpakamatay ka na diyan sa loob Kaya ang advice ko para ma-retrieve ba tayo kung tayo matabunan ng lupa ay hanggang 10 meters na lamang. Huwag na yung aabot pa ng 50, 100, wala na yan. At kung meron, hindi na kayo makakabalik pa. Kasi meron pang mga booby traps na nakalagay dyan. Okay, so ang talaga dito, ang pagkakamali ay nasa analyzer at leadman. Yung leadman yung nangunguna Tapos, isa yung nag-analyze. Parang sniper yan Merong spotter at merong triggerman. So, itong mga leadman at analyzer, diyan nakasalalay yung direksyon ng kanilang mga hukay. At sa kanila rin ang desisyon kung anong lalim. Kasi sinasabi pa rin ng analyzer na, malapit na tayo. Meron ng hugis puso na bato, hugis paa, hugis kamay. Alam naman natin na marami talagang bato sa nature na hugis kamay, hugis puso. Kaya kailangan doon ay mga mata na talagang sanay sa pagtingin ng mga signs. Okay, patuloy tayo sa ating video. Ang dalawang nawawala na sina Lupito Gador at Harji Gador na maglolo na pawang mga residente rin ng Sitio Onggong ng Barangay Tagnato ay hindi niya natagpuan sa ilalim. Pabulusok. So, binaybay ko naman uli yun. Wala akong nakitang tao doon. Malinis. Lumabas ako, nagtibag pa yung lupa. Akala ko hindi na ako makalabas. Kasi gumuho. Gumano naman ako ulit. Wala. Bumaba naman ako hanggang sa pinakasagad na. Yan sinasabi nila, 115 daw. Di pa, sabi nila. Sagad. Sagad ko na sa ilalim. Bato na lahat sa ilalim. Wala nang Tutulong lamang sana na mag-rescue ang maglolo nang mangyari ang trahedya. Ngunit kasama din silang natrap sa loob ng tunnel na magpahanggang ngayon ay hindi pa rin natatagpuan. Ayan, so mayroong kasabihan na little knowledge is very dangerous. Ang kunting kaalaman ay napakadelikado. Kasi kung ganito na ang mag-decide kasi niyan kung gaano kalalim at saan kayo liliko ng direksyon ay ang analyzer mismo. Kaya nasa analyzer nakasalalay ang inyong mga kapalaran at mga buhay, mga ka-TH. Kaya kung kukuha kayo ng analyzer, ay huwag kayong kumuha ng markabahala kasi papasok talaga yung kahit saan. Kahit saan may makita lang siya na parang maliit na kuweba sa loob, ay susundan niya na, di ba? May makita lang siya na parang butas, susundan niya yun. Kaya turo na siya. Ito yung nangyari dito. Kaya kung makita natin dito sa susunod na video, ay nagsanga-sanga na yung kanilang tunnel. Bakit ganun? Kung magaling ka talaga na analyzer, dapat isa lang ang direksyon mo, hindi yung sanga-sanga. Kapag nagsanga-sanga na yan, ibig sabihin, mali yung unang sanga, andin bumalik sila, andin naghukay naman sa kanan, galing ng kaliwa, nagkanan na naman, kaya nagsanga, nagway. Andin pagdating sa dulo, gumagamit pa kasi yan, iba diyan ng yung mga tinatawag na mga jump wand, yung mga spring na mga katulad ng modernong mga pendulum na di-spring, mga magic wand, mga ganyan, mga jump wand. Yan kasi ang mga jump wand na yan, sa totoo lang, kahit mga dowsing na paborito ko, kahit pendulum na paborito ko,
Nagtuturo kasi yan ng mga malalaking minerals. Halimbawa, may malaking bato sa loob, sa ilalim ng lupa. Tinuturo talaga yan. And then, kaya pupunta ka na naman doon kasi merong na-detect na malakas. Totoo na kapag detect yan, pero kung walang ginto, ang hahanapin ng Japuan ng pendulum ng dowsing ay ang malaking bato na nasa loob o ilalim ng lupa. Kasi kapag nakabaon ang malaking bato, magiging magnetic rock siya. Magiging magnetic siya kasi naka-attach siya sa negative energy ng ground. Kaya siya maridetect ng mga homemade natin na detector na mga Japuan, pendulum at dowsing. Yung mga ganyan. Kaya ang nangyari, dahil sa may ganyan na mga gamit yun, ay paano-ano sila. Paiba-iba ng hukay. Nagsanga-sanga na yung hukay kasi pag nakuha na yung malaking bato, ay mawala na naman yung detection. At din hanap na naman sila, and then meron na namang madetect sa unahan. Bato pa rin yun, yung madetect. Bato na may mga minerals yun. Tsaka magnetized rock. Yung mga nadetect ng mga ganyang gamit. Kaya kung walang sign, kahit mag-detect ang gagamitan, ay huwag kayong maniwala dyan na sundan nyo kaagad. Kasi walang sign eh. Okay lang kung sa gilid ng kuweba ay may arrow, pwedeng sundan nyo yun. At sundan nyo rin ang detection. Pero kapag detection lang yung magturo-turo, matagal na ako dyan sa ganyan, alam ko na ang mga resulta ng mga tinuturo ng mga ganyan na sinabi ko na gagamitan. Kapag hukayin mo yan, malaking bato pa rin ang makikita nyo sa ilalim. Kaya kailangan talaga ng eksperensyado na analyzer at leadman sa pag-treasure hunt, mga kababayan. Pero sa advice ko, ay hanggang 10 metros na lang kayo. Huwag na kayong pumasok pa ng malalim dahil wala na doon. Ang treasure ay nasa 2 meters, 3 meters, 4 meters, 7 meters, hanggang 10 meters lamang ang tinatawag na giveaway at medium deposit. Kalimutan nyo na yung bunker, wala yun. Nasa mapa lang yun, pag hanapin nyo, wala. Sino bang nakakita ng bunker ngayon? Wala. Ang ating nakikita na recover ay giveaway lang at hanggang medium deposit. Yun ay yung vertical tunnel lang na pagkagawa. Pero yung tinatawag na horizontal tunnel, and then bababa ka, hindi ganun, parang nagmimina na kayo ng ginto niyan eh. Parang nagmimina na kayo ng ginto. Kaya nagkaganon sa mina ng ginto na nagkasanga-sanga na yung tunnel dahil sinusundan yung tinatawag na ugat or veins ng ginto or yung puti na kulay na bato na may nakadikit-dikit na mga na gold dust. Yung veins ang sinusundan. Kaya iba ang tunnel ng pagmimina ng natural gold, iba yung Yamashita Treasure Tunnel. Merong mga diagram kasi yan. Okay, so patuloy tayo sa video. Merong papasok sa tunnel eh. Isang reporter papasok sa tunnel dito sa unahan. Hindi naman matanggap ng pamilya ang nangyaring ito sa kanilang kaanak. Ito sila yung papasok sa tunnel. Oh. Tingnan natin. Oh. Ang ganda ng pagkagawa. Oh. Nakakatayo yung ano eh. Nakakatayo ang reporter. Pakinggan nga natin. Sinasabing nagsasagawa ng treasure hunting. Ito. Tingnan tayo. Ito. So ito na yung sinabi ko, nagkasanga-sanga na, 'di ba? Merong kaliwa, merong sentro at merong kanan. Na ano na 'yan? Nag-letter Y na 'yan. So kapag ganyan, ibig sabihin naguluhan na ang analyzer diyan. Kaya kumaliwa na siya, sumentro siya at kumanan, ibig sabihin hindi niya tiyak. 'Di ba mga kababayan? Ako nakita ko na, marami na akong nakitang talagang direct na nakuha. Kapag eksperto ang isang treasure hunter ay hindi siya gagawa ng maraming hukay. Isang hukay lang talaga yon na makikita nyo. At kapag isang hukay lang sa isang lugar ang nakita nyo, pwedeng nakuha yon. Kasi hindi
hindi na siya paiba-ibay. Kasi kung walang makita, okay ka na naman sa unahan, kaya ang nangyari, sanga-sanga na. So ganyan ang nangyayari mga ka-TH. Kapag nagsanga-sanga na, ibig sabihin nagguluhan na yung analyzer. At leadman, naguluhan na kung saan ba. Sinusunod nila kung kahit saan tuturo yung kanilang dalang dowsing Dowsing at J1 at pendulum. Okay, ang mga gamit na yan ay makadetect din yan ng ginto. Pero pag walang ginto, ang hanapin niyan ay mga bato na minerals rock saka magnetized rocks. Kaya mag-detect pa rin sila. Okay, patuloy tayo sa video. Kaya mga flashlight mo. Kung makikita ninyo, mayroong pang mga gamit. Ayun, oh. Ayun, so yung mga gamit nagkalat na sa loob. Sa kakita nyo, bagong-bago talaga ang bago-bago ang paggagawa sa tunnel. Malalaman mo na bago kasi pare-pareho ang kulay. So, hindi pa siya nilulumot. Kasi kung luma na yan, meron ng mga mga gagamba. Yung mga gagamba sa kuweba, meron na. May mga paniki na kung yan ay matagal na ginawang tunnel. Ito talaga ay sila ang gumawa niyan. Yung 6 ka-treasure hunter, grabe. 2014 pa daw inumpisahan tong paghukay na to. 2014, ibig sabihin 11 years na. 11 years na silang naghukay, kaya ganyang kalalim na yung kanilang nahukay. Grabe nakatayo yung Talagang nilakihan nila yung hukay. Saka masama na ang amoy sa loob. Natural methane gas na yan. Kaya delikado na dyan. Kailangan dyan ng isang exhaust na blower at isang papasok na blower na kumukuha ng preskong hangin sa labas. Wala silang mga hose dyan. Grabe. Kaya ang mga baga nila doon sa loob, wala nang oxygen yun. Kaya nakakatulog na sila. Ayan Grabe. Sanga-sanga na, ibig sabihin, kahit saan na lang sila pumupunta. Kapag may makitang parang sign lang, ay susundan nila yun. Kaya ganito na yung nangyayari. Butas ng butas. Kahit saan. Meron akong kwento sa inyo mga kababayan na halimbawa nakakuha sila dito. Meron kasing nangyari sa Agusan dito malapit sa amin na matagal nang nag-tunnel sa loob at meron silang mapa, yung Agusan Treasure Map. At alam nyo ba na sumabog yung bundok na pinaghukayan nila? So kasama doon yung mga nag-tunnel. Sa pagsabog, gumuho, natabunan sila, hindi na nakalabas lahat. Ngayon, ano bang ibig sabihin ng sumabog? Ibig sabihin ay meron talagang nakalagay na treasure sa pinuntahan nila, sa sinundan nila na tunnel. Yun naman ay tunnel yun ng Hapon talaga. At pagbukas nila ng treasure vault or treasure box, ay merong booby traps na sumabog, kaya nga gumuho yung tunnel at hindi na sila nakita pa. Hindi na pwedeng hukayin kasi ang lalim-lalim. Andin gumuho pa. Wala na, doon na sila nalibing. So ang dito naman, itong kaso naman dito ay natabunan sila mismo ng kanilang hinukay na malambot na lupa. At dahil sa mahina na yung kanilang katawan, dahil nga meron ng carbon monoxide galing sa kanilang makina na nalalanghap nila, dahil yun ang binubuga ng blower na imbis oxygen ay may kasamang carbon monoxide. Kaya hindi na sila nakakalabas kasi mahina na yung mga katawan nila. Plus natabunan pa sila, kaya hindi na talaga. Okay, so yun ang mga pagkakamali, mga ka-TH. Ang kailangan nyo lang kapag gagawa kayo ng ganitong retrieval na malalim, ang gawin nyo ay kapag may mapa, okay, sundan nyo ang turo ng mapa. Pero kapag wala,
Huwag kayong gumawa ng mga imagination na liko sa kanan, liko sa kaliwa, na ganun kalalim. Imagination lang yun, walang mapa eh. Kaya kumuha kayo ng magaling na analyzer bago kayo gumawa ng ganito kalalim na mga tunnel. Basta't advice ko sa inyo, kahit ako ang hinahanap ko ngayon ay giveaway na lang. Hanggang 4 meters na lamang ako, mga ka-TH. Wag na tayo mag-ambisyon ng mas malaki. Okay na yung giveaway. Alright, pag-comment sa inyong nalalaman tungkol sa balitang ito, kung ano talaga ang nangyari dito mga ka-TH, mga kababayan. Ako'y magpaalam na, at sa mga bago pa lamang sa channel, nakabisita, huwag kalimutan mag-subscribe para palagi tayong updated sa mga bagong uploads. Hanggang sa muli, paalam at ingat kayo sa inyong mga pag-treasurehan.